lang yung mananampalataya sa gospel. Ilan lang talaga. Sasabihin na, the voice of the crowd is the voice of God. Hindi yan totoo. Hindi totoo yun. Kasi hindi tayo pinakamarami. Yung sinabi mong gospel, kunti lang tayo, is the voice of God. Amen? Amen. Hindi dahil mas marami doon, yung tama. Hindi po tama yung marami. Tama ba yung China? Hindi niniwala sa Diyos. May marami mga church doon, underground, kasi papatayin. Ayaw niya na maniwala na may Diyos eh. Kung marami sila, bilyones. Tama ba yung pininiwalaan nila dahil marami sila? Hindi yun tama. So huwag tayong mahiya dahil kundi lang tayo. We are the minority. But we are in the majority as far as God is concerned. Amen. Amen? Amen. Hindi tayo mahiya. Ang iba mga tao nahihiya. Ikinahihiya nila ang gospel. But not so with Paul. Hindi po nahiya si Pablo. He said to the Roman church, I am not ashamed of the gospel. Hallelujah. I am not ashamed. You know what? The Roman church, it was possible to be ashamed of the gospel because they're in a big city. Powerful city, powerful country. Hindi naniniwala dito. Sila lang naniniwala, kunting-kunti na sila. Ano kayo sabihin nila sa amin? Intimidation. So maaaring sila ay napahiya. It is possible that Paul heard of some people in the Roman church who have been ashamed of the gospel because of being intimidated, of being only few. Only few have embraced it. Kunti lang kayo. Bakit kunti lang kayo? Of course, sabi lang, malaki tayo ngayon. As of God, kami pinakamalaki sa buong mundo. Kunti pa rin tayo. Kahit tayo pinakamalaki sa lahat po ng mga denominations na hindi Assemblita, hindi Katoliko, tayo pinakamalaki sa buong mundo. Pero kunti pa rin tayo. Kunti pa rin tayo. Kaya yung mga seaman, pagpunta mo sa mga island countries, mayroong mga assemblies of God doon, kahit anong country. Meaning, meron mga, punta ka sa Amerika, wala kang makita alliance eh. Travel ka sa Amerika, buong Amerika, I've been to more than 15 states. Wala kang makita alliance. Maraming assembly of God. Kita mo sa daan, anti-rice. Pero hindi po tayo pinakamarami. We are still in the minority. Even though we are in the minority, we are not still ashamed of the gospel. Amen. Because it's the power of God for salvation. Amen. Amen? Amen. Maaaring sila ng mga taga-Roma ay napahiya sa isang teaching na nakasentro po sa isang Hudyo na namatay sa krus. At ang turo po ng Christianity noon ay pagtuturo po na tinanggap ng pinakamababang mga uri ng mga tao. Mga mangingisda. Mangingisda lang yan sila. Mga poor, yan sila mga poor. Dahil ba poor, hindi na nahiya tayo? Meron naman tayong rich Hindi po tayo nagmamayabang sa ating sarili. It is because only of the gospel. Amen. Right? So it is possible that those people in Rome, the Roman Empire was all over the world. Sila po, talagang planting rice yung kanilang mga pag-conquer ng countries noon. Sino sila? Kundi lang nila. Ang headquarters na sa Jerusalem, ang liit-liit na eh. Ang mga sinunod doon mga opisyal, ang head nila si San Pedro. Anong natapos San Pedro? Mangingisda. Pescadero. Yun ang leader ninyo. Mangingisda. Kung
mangingisda na doon kasama ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Sino-sino pa mga leader ninyo? Yung sina James, sina John. Ano trabaho nila? Mangingisda din. Carpintero. Sino si Jesus? Anak ng karpintero. Antes meron din Paul. Si Paul, abogado yun. Kung sabi ni Paul, hindi ko pinagmalaki ito ka abogado ko. The only glory of the grace of God. Of course, Luke was a doctor. Kaya si Luke po, pag sumulat po, ang mga sulat po niya po sa Luke at saka Acts, ay napakahusay yun kasi medical doctor yun eh. Sumulat. Ang galing pagkasulat. The best of all theologians was Luke. Kaya yung pinaka-tinitingnan sa mga theologians, yung Book of Luke at saka Book of Acts, yun ang best theological books sa buong Bible. Lahat na may importante po yung best. So, kunti lang kayo. Mahiya na sila. Huwag tayong mahiya. Kunti lang tayo. Kasama natin ang Diyos. Meron tayong katotohanan. Para may ligtas sa mga tao. Ang katotohanan natin yung power ng Panginoong Diyos para sa kaligtasan ng mga tao. Kung hindi tayo mag-share niyan, wala ang maliligtas. Hallelujah. Praise God. Kaya yun ang reason po. Kulang yun ang pag-intindi. Nahihiya pa sila, kunti lang sila. And these two things pose a serious spiritual problem. Seryosong problema po yan. Pag nandun tayo sa problema na yun, it's very dangerous. Because what? A person who lacks or does not understand the gospel is not saved. Paano maliligtas ang tao na hindi na naintindihan ang gospel? Kahit anong tanggap-tanggap niya, hindi yung totoong tanggap niya. Unless a person understands the gospel, he cannot be saved. It's the power of God for salvation. Yun ang power ng Panginoon Diyos, yung gospel para maliligtas ang tao. Amen. So, again, ang taong kulang o hindi nakakaunawa sa magandang balita ay hindi ligtas. Hindi maliligtas. A person will only receive salvation when he understands that Jesus is God who became a man and died on the cross. And after 3 days in the grave, he rose again from the dead and went back to the Father to prepare a place for those who believe in Him. That is the gospel. Kung hindi tayo naniwala dyan, hindi tayo maliligtas. Ano pang simbahan tayo meron? Because understanding the gospel is the foundation of salvation. Amen. In other words, one cannot be saved without fully understanding the gospel. That's what Paul said in Romans 10, verse 9 and 10. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart, kung sasabihin mo sa iyong bibig, si Jesus ay Panginoon, at naniniwala sa iyong puso na binuhay, that in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung hindi ka maniwala niyan, you will not be saved. Who can be saved without believing that? I cannot be saved without believing that. How can our loved ones be saved without knowing that this should be confessed from their mouth so that they will be saved? And believe in your heart at maniniwala sa iyong puso that God raised Him from the dead. Hallelujah. You will be saved. Mariligtas ka. That's the gospel. For it is with your mouth or your heart that you believe and are justified. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong puso ay nagkaroon ka ng
palataya ka. At you receive. You receive. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Sa pamamagitan ng iyong bibig, you profess, yung ipinahayag ang iyong pananampalataya, and you will be saved. You are saved. At naliligtas. So kung naniniwala ka na si Jesus ay Diyos, naging tao, at namatay sa buong puso mo, at siya po ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan, at tumanggap ka sa Kanya, tinignan mo yung kanyang ginawa sa krus, na totoo yun, para sa iyong kasalanan, at humingi ka ng kapatawaran, tinignan mo sa inyong puso, at naniniwala ka na siya namatay, at kaya sa mga patay na itong araw after, siya nabuhay muli, you will be saved. Amen. You will be saved. So in our text, Paul said, for it, the gospel, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. Amen. Hindi lang bilib-bilib dito. Dito lang bilib natin. Wala naman dito. Wala din yun. Kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isa. Amen. Bawat sumasampalataya. That is why Paul is not ashamed of the gospel. He's not ashamed of the gospel centered on a crucified Jesus. That's the center of it. He knows that the gospel, the good news of Christ, is the power of God of salvation, or for salvation. Amen. So when we are ashamed of the gospel, kung tayo kinahihiya po ang gospel, paano na ang ating kaligtasan? Paano na po ang ating kaligtasan kung tayo po kung ating pong ikinahihiya ang gospel? Paano na ang aking kaligtasan? Iyong kaligtasan. Baka hindi ka sure. Bakit po ikinahihiya ang gospel? Ligtas ka kaya? Ligtas kaya ako? Paano na ang ating evangelism? Paano na ang ating disciple making? Kung ating ikinahihiya ang gospel. How can we believe and obey the Great Commission? Paano tayo makabilib sa Great Commission kung hindi tayo naniniwala sa gospel? How can we serve the Lord in the real sense? How can we serve the Lord without sharing the gospel? We say we serve the Lord and without sharing the gospel, it's nonsense. We can only serve the Lord when we share the gospel. Amen. Paano na ang paglilikod natin sa Panginoon? Hindi pinabamahagi yung kanyang magandang balita. How can we believe that Christ is coming soon? Paano tayo naniniwala kung nababalik na pala, malapit ang pagbalik ng Panginoon? Kung hindi man lang natin isinare ang gospel dahil hindi kinahihiya natin ito. Dahil hindi natin intindihan. Paano natin madadala ang ating mga mahal sa buhay? At ang mga kaibigan natin sa nakapagliligtas ng kaalaman tungkol kay Jesus, kung hindi tayo kumbinsido sa ating puso sa kapangyarihan ng magandang balita. Paano? Again, I would say, repeat again, the gospel is Jesus Christ, God's only Son, came to the world to become a man, to live among us in order to die on the cross as the final sacrifice so that our sins will be forgiven. Amen. In other words, si Jesucristo ang bugtong na anak ng Diyos ay naparito sa mundo upang maging
isang tao na mamumuhay, maninirahan, kasama natin upang mamatay sa krus bilang huling sakripisyo upang mapatawad ang ating mga kasalanan. Hallelujah. Amen. That's the gospel. And the gospel continues, He was buried. Yun po ang katotohanan, siya pinanibing. And after 3 days, He rose from the grave and ascended back to heaven to prepare a place for those who trust in Him in order for them to live with Him forever. Amen. Siya ay inilibing. At pagkaraan ng 3 araw, siya ay bumangon Hallelujah. mula sa libingan at umakyat pabalik sa langit upang maghanda ng isang lugar para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Upang sila ay magkasama niya magpakailanman. That's the gospel. Don't be ashamed of the gospel. Do not be afraid to share the gospel. Amen. It's the power of God for salvation. Dapat maintindihan natin ang magandang balita. Huwag natin itong ikakahiya. Ikahiya. Don't be ashamed of the gospel. Huwag tayong mahiya na i-share ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, Amen. at sa sinumang ating makilalang tao, now or in the future. Share the gospel. Amen. Share the gospel. The good news of salvation. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. As we know that the gospel, the preaching of the gospel is part of the signs, one of the signs, and in fact the final sign of the Lord's second coming, and then the end will come. And we know that the gospel, preaching of the gospel, is so easy nowadays because of all these technologies that we have. And it's very possible that this gospel of the Lord Jesus Christ salvation will be preached in duplicate, triplicate manner so many times to other people in the world because of these technologies that we have. Amen. Only shows that this is not the fulfillment of the prophecy. And every time you go and share the gospel of Jesus Christ to other people, you're only saying that Jesus is coming soon. Hallelujah. Why? Amen. You are now counting yourself as part of the fulfillment of the prophecy. Hallelujah. That you're knowing, you know that Jesus is coming soon to take you to be with Him forever. Amen. Amen. Shall we all stand, please? Hallelujah. Glory to Jesus.